Hi guys, welcome back to another vlog, another sit-down vlog. Um, a lot of you are actually asking me in my personal messenger or personal Facebook account kung kumusta na yung transition ko from ED into hemodialysis. So, yon. Hindi ko kayo masagot lahat kasi halos pare-pareho lang yung tanong ninyo kung okay ba yung pay for me. I mean, nasagot ko na before na much better yung pay ko compared to previous job na nilipatan ko from Ohio going here. But it is much, hindi naman much, like a little bit lower than the expected pay or amount that I'm getting nung nagtatrabaho pa ako dyan sa previous hospital ko na malapit din dito. Yung dito na mismo sa Houston. So, a lot of you are also asking, hindi ba ako nabuvor? Kung kumusta na ba? Meron ba akong balak na mag-PRN as an ED nurse? Meron ba akong balak na mag-PRN somewhere or aalis ba ako? Mga ganyan. So, ito lang masasabi ko guys, before kayo mag-plan, kasi merong mga iba, some of you have already started. Actually. Shalak! Parang na-motivate ko na to go into dialysis. Hindi naman yun talaga yung purpose ko guys kung bakit ko dino-document ngayon yung hemodialysis journey or experience ko to motivate you or para hikayatin kayong mag-dialysis nurse din. Kasi it doesn't mean na nag-work para sa akin is mag-work na rin para sa inyo. Or kung nagustuhan ko ay magugustuhan nyo na rin. Kahit pa sabihin ko sa inyo na after 6 months still I'm in dialysis or masaya pa rin ako or after a year masaya pa rin ako, it doesn't mean na nagustuhan ko is magugustuhan nyo rin. Meron tayong mga kanya-kanyang qualities. Kaya tayo nag-i-stay sa isang specialization. Like for example, sa ED, nagstay ako talaga sa Ohio for like 2.5 years. Why? Number one reason is though merong mga tao na hindi ko gusto na nagpe-play around that area, but most of the people around me are teamwork driven. So in short, nagtutulungan. Yung parang sumigaw ka lang ng parang, oh, ganito, ganyan, meron akong emergency. Yung backup sa'yo is maganda talaga. Yun nga lang, sometimes, hindi siya nag-work every day. Pero most of the time, 70 to 80% of the time naman, is nag-work talaga yung sinasabi kong teamwork-driven area. Mga ganun. Pangalawa is, wala akong magagawa kasi nakakontrata ako. Shalak. O diba? Kaya ako nagtagal ng 2.5 years. Pero nasabi ko, ang pinaka-driven or pinaka-factor talaga kaya umalis na ako ng emergency nursing as in totally is because of the emotional, mental, and physical stress na dinadala ng trabahong yun para sa akin. In which for me, if there are other ways para kumita ng pera, nang hindi naman nasa-sacrifice yung emotional, mental, and physical health ko, ay gagawin ko. So ito nga, nahanap ko yung hemodialysis nursing. Sabi ko, gusto kong itry to. Kasi since then, ay gusto ko nang itry. Kaso nga lang, hindi ko siya magawa. Nasabi ko na sa inyo, hindi ko siya magawa in the Philippines. At that time, kasi nga, paid ang training. In short, ako yung magbabayad. Doon naman sa Saudi Arabia, wala akong naging chance para mag-hemodialysis nursing kasi ang gusto nila, mag-training ka muna sa Pinas, gain for an experience, and then go back. Hindi ko rin magawa kasi nga, kailangan din natin ng pera, diba? So, since nandito na tayo, grab ko na yung opportunity. Sa mga nagtatanong, magkano yung bayad during the training or kung bayad ba daw yung training, guys,
every training here in America, whether you go into any other specialization, will be paid at the fullest extent of your hourly rate. Even if yung hourly rate na offer sa inyo, walang training, walang separate hourly training rate. Wala. Yung kung ano yung hourly rate nyo, yun. Doon kayo babayaran, guys. Hindi siya less during the training and more after your training. No, it is just the same. Even the differential that they are giving, maski on training ka pa, you are eligible for that. And I can see that in my paycheck. So, paid po ang training at the fullest extent. I'm not recommending this to everyone to go into hemodialysis just because you see me. Guys, you don't have to follow what I'm doing. Mga shalak. Hindi ko sinasabing, ang dali-dali ng hemodialysis, ang ano-ano ng hemodialysis, ganyan-ganyan. Para mag-follow kayo sa mga path na ginagawa ko. No. Pakiramdaman niyo yung sarili ninyo kung gusto niyo nang umalis sa bedside or gusto niyo umalis sa current specialization. Explore! Especially if you are young, you are late 20s na nakarating dito sa America and early 30s up to 40s, mga ganyan. Pakiramdaman niyo yung sarili niyo, guys. It's never too late to explore and do what you really want or what makes you happy. Dapat ginagawa niyo yung mga bagay sa araw-araw ng merong saya. Hindi yung parang pupunta kayo ng work, guys, na parang, Lord, napakataas ng anxiety level, yung parang bukas pa yung work pero ngayon pa lang na-stress na kayo. O di ba? Shut up! If meron kayong mga signs na ganun, guys, hindi para sa inyo ang current specialization that you hold right now. Because your work should never be the cause of your anxiety prior to a day na mag-work kayo. Yung parang, Lord, kung nayayamot kayo na, oh my God, Monday na naman, busy day, o kaya Tuesday, nayayamot kayo, busy day, mga ganyan. Tapos, pagdating ng Friday, sasabihin nyo, oh my God, thanks God, it's Friday, I'm off on the weekend. Guys, you can do a lot other than your current specialization. Diba? Mahalaga yung inyong mental, physical, and emotional health. Diba? You can work RN here in the US is so in demand. Marami tayong mga opportunities outside of your, hindi lang sa bedside, hindi lang sa ospital. There's a lot of work that you can do. Okay? And, alam nyo, guys, kahit madami pa kayong perang maipon on your, peak years sa pagtatrabaho sa bedside, kung pagdating naman ng inyong retirement or 50s na kayo, ay, Diyos ko Lord, marami nga kayong pera, pero at the same time, bagsak naman yung physical, emotional, and mental health ninyo, ay wala rin. 'Di ba? Hindi nyo rin ma-enjoy yung mga pinaghirapan ninyo. The goal is, dapat ang pinaka-goal nyo, once you reach whatever retirement age na balak nyong mag-retire, whether 55, 56, 57, or 58, 60, ako balak ko sana 50 to 55, ganyan, ayoko nang mag-work. I want to enjoy my life as much as possible. 50, ayoko nang mag-work. 15 years from now or 10 years from now, ayoko nang mag-work. Sana, Lord. Diba? I'm also not expecting myself to reach 80 or 90 years old, mga ganyan. Diba? Ayoko maging bedridden as much as possible. Though hindi naman natin mapaplan ng maayos kung kailan tayo mamamatay. Pero as much as possible, gusto ko
yung mamatay naman ng merong dangal. Charis, dangal! Shalak yun. Ang pinaka-goal talaga, guys, is dumating kayo sa retirement age ninyo ng financially stable and physically, mentally, and emotionally healthy. Shalak! Ang daming ano. May mga pa emotional pa itong shalak na to. Yun. Sana sa mga nagtatanong sa akin kung maayos yung trabaho ko, yes, maayos po. Bayad po. Bayad siya at the fullest extent. And kung masaya ako, yes. Sa ngayon, okay sa akin. Wala akong problema sa on-call kasi single naman ako. Anytime, actually, anytime gusto kong pumunta ng hospital, ganyan, ipatawag or what. Napaka-flexible. Wala akong reklamo pagdating sa working hours. I'm very flexible for yun yung mga nagiging dahilan ng ibang tao kung bakit sila umaalis nitong acute dialysis. Yung iba nagta-transfer sa chronic kasi nga mas stable yung working hours doon. Kasi dito, guys, sometimes you show up to work at say 7 a.m. and then you go home at 12. You go home at 1. But at least all of those hours are paid. Bayad na bayad ka sa lahat ng oras na ipamamalagi mo. Whether you're still preparing the machine, pag on-call ka naman, you log in before going to work. Dito pa lang sa bahay, nagla-log-in ka na, mga ganoon. Pagdating mo ng work, considered yun. Tapos pag nag-transfer kami ng hospital from one hospital to another, you clock in, your travel time is paid, mga ganon. So, when you do, like for example, nung yesterday, I did some of my lectures here sa bahay lang for 7, 8 hours. You are still being paid for that. Diba? So, gusto ko yon. So, kung hindi natin alam na after 6 months to a year, ay umalis na ako ng acute dialysis and then go to chronic or go back to bedside, we'll never know. But one thing is for sure, I will not regret this journey because I've learned something kung umalis man ako dito. 'Di ba? I've learned something and I was not able to yung parang hindi ako natakot na sumubok ng ibang bagay. You know, kung madapa man ako, babangon at babangon akong muli. 'Di ba? Ang masakit kasi ang masakit kasi, guys, is dumating tayo sa point na parang what if ginawa ko to, what if try ko tong isang bagay na to. Ayokong magkaroon ng mga ganong regrets, guys. That is why whenever I need to do something for myself or whenever I feel the need to change, I am brave enough to do it. Hindi ako natatakot. Siya lang. Diyos ko, Lord, sa Diyos na ako natatakot. Kaya nung alam nyo, nung yung last job ko, wala talagang pagdadalawang isip, guys. I talked to the managers, I'm sorry, this will be my last day or I'm quitting. I'm not gonna allow this kind of disrespect, noise or whatever. I'm not gonna anymore argue or I don't even have to prove my point. Hindi ko kailangan i-prove yung point ko sa ibang tao. Once tapos na ako doon, tapos na. Sorry. Psh, I just walk away. Hindi mo kailangang i-prove yung point mo sa mga taong alam mo na kahit mag-explain ka pa ng todo-todo sa kanila is meron na silang ibang paniniwala or meron na silang ibang pinakinggan, 'di ba? Shut up! 'Di ba? So, kung hindi mo ako bet, hindi mo ako gusto, so be it. 'Di ba? Kagaya din ng mga basher ko dati dito sa channel na to. Kagaya ni Jack Ash na bigla na nang nawala nang hindi ko alam. Feeling ko isa lang yung mga taong galit sa akin
or ayaw sa personality ko. Kung ayaw mo sa akin, go! Disappear, mga ganyan. 'Di ba? Hindi na kita papansinin or didedmahin. Kung gusto mo sa akin and you want to consider, it's always welcome. Pero, syempre, sa mga taong, sa mga taong ayaw sa akin, edi go. Wala tayong magagawa doon. 'Di ba? Shalak! O siya, sige na, hanggang dito na lang, guys. Sana sagot ko yung mga paulit-ulit na tanong or direct message sa akin ng mga tao about sa hemodialysis nursing. So far, nag-i-enjoy pa naman ako ngayon. Hindi ako na-stress pagdating sa routine, pagdating sa medyo okay na yung flow ng work ko. So, hindi natin alam. Baka ma-miss ko din yung bedside, no? Shalak. Who knows? I'll be back to emergency nursing. Because hindi naman ako umalis sa emergency nursing because I do not want to be an emergency nurse or I don't like to be an ED nurse. The only reason why I left emergency nursing or ED nursing, it is because I want to take care of my health more. I want pagdating sa trabaho. Kasi sobra talaga siyang as in very toxic environment. Sobra. Umaabot sa point na kahit 11 or 12 hours lang yung trabaho ay pag uwi mo as in drain ka talaga. Drain na drain yung utak mo, yung physical, as in, back, tuhod, lahat. Drain ka talaga. Pero dito kasi sa hemodialysis, parang siya, pang princess na trabaho. Siya lang. Yun nga lang, hindi ka princess na kung magtutulak ka ng machine papunta sa bedside ng patient kasi itutulak mo yung isang machine, tapos itulak mo yung isang machine, ganyan-ganyan. Tapos kunyari kung napakalayo pa, mga ganun. Pero during the pagpe-prepare ng machine is like around siguro mga 1 hour. Bibigyan ka nilang 2 hours to prepare ng machine. Di ba lahat-lahat? Tapos yung duration ng dialysis is 4 hours. Nakaupo ka lang naman. So, and then documenting yung vitals, mga ganyan. Tapos after that, i-return mo yung blood, i-disconnect mo yung machine, babalik. Sa isang pasyente, abutin ka na namang 7 hours. Hanggang 8 oras siguro, char, kung nagbabagal-bagal ka pa, di ba? So, kung bedside, kung 2 pasyente mo, abutin ka talaga ng medyo matagal. Kasi mga 12. So, kung meron talaga kaming mga 12 hours tapos tagti 3.5 hours or tag 4 hours yung yung dialysis, abutin ka talaga ng mga 16 hours hanggang 17 hours sa 3 pasyente mo pa lang. 'Di ba? Mas maganda sana kung catheter kasi kung fistula, Diyos ko Lord, hawakan mo siya ng mga ilang minutes. Ididiin mo siya best kasi nagbe-bleed talaga. So, yun, nakakatagal pa yun. Yung pag-dress after kapag fistula, yung pag-access ng site, needle, lahat as in. Mas maganda talaga yung catheter. Yun nga lang, prone to infection, diba? Shalak. So, mas maganda pa rin yung fistula para sa patient. Pero para sa nurse, mas gusto ko yung catheter na lang, diba? Hemodialysis cat or port. So hanggang dito na lang guys. Thank you so much. I hope sa mga nagdirect message sa akin, nasagot ko yung mga tanong ninyo. Sa mga subscriber ko na napupunta yung yung messages ninyo sa spam, hindi ko naman alam na may napupunta pa. Akala ko yung spam sa Google lang, sa mga mail. Pati rin pala sa Messenger. Shalak! Diba? Ang tanga-tanga ko talaga magdating sa mga social media or mga tech na yan. Shalak. O siya, sige na, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagpanood. See you on my next vlog. Shalak. Bye!